Mga senador at kongresista, kakasuhan na umano sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa DPWH. Aba, talaga naman. Sa January 15, itutuloy na ang kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Congressman Edwin Garjola. Ang mga kakasuhan, ito yung mga binanggit ni Yusek Bernardo, no? Tama, Jen. Ayun. Mga senador at kongresista, kakasuhan na umano sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa DPWH. Aba, talaga naman. Sige nga, Mayan Corbera, sino magkakaso sa kanila? Magandang hapon, Jen at Delson. Nakakuha ng impormasyon si Senator Amy Marcos na kakasuhan na sa susunod na linggo ang ilang senador at kongresista na isinasangkot o dinadawit sa anomalya sa flood control projects. Batay daw sa kanyang nakuhang impormasyon, sa January 15, itutuloy na ang kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Congressman Edwin Garjola kasama na si Benguet Representative Eric Yap. Kumpleto na raw ang mga ebidensya at pwede nang i-file sa korte. Sa nakitang draft ni Marcos, wala daw nakalap na direct evidence na mag-uugnay kina Senator Francis Escudero, Mark Villar, dating Senator Grace Poe at dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. May impormasyon din ang mambabatas na bubuwagin na umano ang Independent Commission on Infrastructure sa February 1 dahil lumilitaw na lumampas na raw yung target ng ICI na may makakasuhan ng hanggang noong December 15. Kaya tanong ngayon ni Marcos, bakit yung Senado ang pinupuntirya? Dismayado ang senador dahil pinupuntirya ang mga senador pero tahimik daw sa iba pang mambabatas na iniugnay naman sa kaso kabilang na si dating House Speaker Martin Romualdez kahit na pinangalanan ito ng mga testigo sa Senado. Pangamba niya, baka hindi na mapapanagot ang mga tunay na mastermind sa pagwaldas sa pondo ng taong bayan. Yung mga kakasuhan, ito yung mga binanggit ni Yusek Bernardo, no? Meng? Tama, Jen. Ayun. Bukod sa mga binanggit nung iba, parang wala na, no? So, para bagang lumilitaw ngayon na tama yung hinuha ng iba na baka maging state witness, star witness itong si Yusek Bernardo. Kasi yun ang kinuhang mga kakasuhan Meng. Tama dyan, kung ibabatay yan, doon sa kanya mga isumiteng affidavit saka mga statement niya sa mga investigasyon ng Senado. Ayun. So, abangan natin. So, by February 1 pala na, saan bubuwagin ng ICI? Sabi, pero may denial na ginawa ang ICI dito. Ganon? Sabi niya, wala naman kaming nababalitaan na yun. Sabi lang daw po ito ni Senador Amy. Pero sabi ng ICI mismo, wala naman po na ganyang balita. Hindi, pero sa tingin ng tao, parang dapat nang buwagin. Wala atang napakinabangan doon sa mga naging pagdinig nila. Nagamit ba sa Yan ang problema pagkakaso? Sa Sandigan Bayan ba, meron nag-push na sa mga... Di ba may pinasasampi ang kaso? Sinasabit lang nila sa ombudsman. Kasi ombudsman na nagpapail ng kaso. Di siguro bukas, i-box populi natin. Kung dapat na nga bang buwagin yung ICI na yan. Kasi ang natira na lang si Andy Reyes Tsaka si Brian Osaka. Si Brian naman, hindi naman miyembro ng commission Parang executive director siya, di ba? Tsaka tagapagsalita. Oo. Tapos si... Nartates, yung Hindi, hindi Nartates, Asurin. Tama. PNP chief nga pala. Si Asurin investigador naman yun. Oo, investigador. Pero yung mga commissioners kasi, chairman, tsaka dalawang commissioner, wala na Nag-resign na, Hindi naman tayo pwede iligay doon. Pwede naman, kung gusto niyo. Ayoko, walang sweldo doon Walang sweldo, pati yung stapler, wala Nako. Eto, bagong balita, Jen. Ano yan? Nako po, patatalsikin pala ang presidente. Teka, huwag na lang tayo madamay-damay sa usapin na yan. Inciting to sedition ba yan? Baka si Pokis nga, nagkakandahirap-hirap na ngayon Kasi daw, illegal yung ginawa Unlawful. Kailangan daw labag sa batas? Oo. Eto, teka binabasa ko Mabigat yan. I-impeach dyan ang presidente? Hindi, wala pang nagpa-file. Kasi ang alam ko, sa vice-presidente, baka daw meron. Pero presidente, meron na. Meron, eto. Ba? Eto, mabigat nga yan. Teka, Ako, ayoko sana ng impeachment, Nelson. Alam mo naman, nagkakahati-hati ang bansa natin kung impeachment ang pag-uusapan Teka lang,
Sino ba yan? Oh. Ayun, yun. Ay, delikado lang tayo dyan. Ayun! Oh. Meron na raw truck ng pulis sa kanto eh. Oh. Hindi. Sa ano ito? Sa Amerika. Ay! I-impeach nila si President Donald Trump dahil Sinong- dun sa pagsalakay sa Venezuela. Ay, yung extract kay President Maduro. Yes. Pero, hihintayin muna nilang matapos yung may midterm election yata silang parating eh. Oho. Magbobotohan ng mga representatives, mga mambabatas. Pagka daw natalo ang Republican, mas maraming nanalong Democrats, tanggal si Donald Trump. Kasi ngayon pala nakaumang na yung impeachment eh. Pangalawang pagkakatanggal niya, pagka nagkataon, na iba na-impeach siya nung nakaraan eh. Oh. Hindi lang kasi ito mga mamabatas ng Amerika ang pumupuna doon sa ginawa niya dyan eh. Ayun nga. Alam mo ba, pati pala United Nations, Oh, yung UN Security Council. may statement na ang sabi ng United Nations, the US has made all states less safe around the world. Hindi na hindi ligtas naligtas ang mga estado sa buong mundo. Kasi nga, meron babala si Trump na pwedeng gawin ito ng US. Yes. The US may carry out intervention elsewhere in the world. Yun na nga. Ayun. Yung nga sinasabi natin eh. Ang kabilang kamay ni Donald Trump ay pinagkakasundoy, nagkakagalit-galit. Pero yung wala namang kaaway, isa naman ang nang-away. Di ba? Mabigat itong ginawa ni Trump. Yun nga. Ang sabi ng mga nasa Congress, yan ho ay paglabag sa Constitution. Kasi ginawa niya yan without authorization or approval from Congress as required Yun na nga. by our Constitution. So sariling kalooban ni Trump itong ginawa niya. Nagsariling kalooban. Pero sinunod ng sundalo niya eh. Di ba? Wala namang Utos ng magagawang presidente. sundalo eh. Utos ng presidente. At hindi lang yun, Jen. Ngayon, ang Venezuela ay hinahunting nila kung sino yung nagturo dun sa kinaroroonan ng presidente nila. Kaya sila na... Ganon. Kasi tsak yun, hindi po pwedeng hindi nila alam kung walang Walang insider. Walang mole. Yes. Nako. Ang nanunungkulan ngayon doon as acting president, kilala mo to Jen eh. Si Delcy Rodriguez. Si Mamma Mia. Oo. Mamma Mia. Siya po ngayon ang pansamantalang presidente ng Venezuela. Ano pala yan? Ano pala yan? Oil minister. Kita mo, sabi ko sa iyo eh. Oo. Kabisado niya ang petrolyo sa Venezuela. Ang edad pala nito bata pa. Kasing- 56 years old. Kasing tanda lang natin eh. Isang labor lawyer na numpa sa pamamagitan ng kanyang kapatid, si Jorge, na leader naman ng National Assembly. Yan. At kasabay ng kanyang panunumpa, 283 na mga mamabatas na nahalal noong Mayo ng nakarang taon, nanumpa rin. Ba? Kaunti ang mga kabilang sa oposisyon dahil binoykot ng marami sa kanila ang halalan. Nako. Kaya kontrolado ni Maduro ang gobyerno kung ang pag-uusapan ay Congress, yung mga bumubuo ngayon. Pero naka-green din si acting president ha? Parang mayroong kulay at kulay pa lang ha? Oo nga, ano? Green na green eh. O ano ngayon? Ano ngayon? Ako na sumagot eh. Sabi ni Donald Trump, huwag kang ganyan, ha? Pwede ka rin namin kunin. Sa anumang oras. Extraction din yun. Parang may ganun siyang banta na kung hindi mo... Nangyayari pala talaga yun. Kaya lang, sa ngayon, ang latest na nakita ko, ay pinaghahanap ngayon ng pamahalaan ng Venezuela. Yung mga traidor eh. Siyempre, nagmakapili yun sa kanilang presidente. No? Tinurong nasaan. Tukoy na tukoy, ang bilis eh. Sino ba yun? Anong grupo ng yung gumawa sa kanila, ng extraction? US, ano yun?
Sinabi sa Yung report. anong grupo? Oh, Yan yata yung ano para eh. Special Forces eh. Grupo Ang ni galing eh. Arnold Schwarzenegger. Kasama daw sila Jason Statham, ano? na Terminator. Sa pangunguna ni ano yan eh. Yung Si Arnold Schwarzenegger tsaka si Sylvester Stallone. bumibitin ng nakaganon. Tapos may mga laser. Oh, Si Tom Cruise. Jason Statham ng ano. Ay, nako. Anyway, Nelson, bago lang tayo magtapos, mayroon muna tayong good news. Ito. Basta pala tayo. Oh, wala eh. 10 minuto na lamang eh. Ay, di ba kasi kahapon, naghahanap tayo ng paano natin tutugunan ang kita ng gobyerno samantalang kailangan natin ng 6.793 trillion. Yung utang. Ano ha? Oo. Yung utang na 1 trillion eh. Ito, mayroon mong binabanggit kayon. Tinapos na raw po ng Bureau of Customs ang 2025 ng matagumpay ang pagdating daw po sa koleksyon at pagpapadali ng kalakaran at pagpaplano daw po ng seguridad sa mga border o hangganan ng bansa at pagsisimula ng reformang institusyonal. Yan. Batay po sa datos nila, ito ang binabanggit ko lagi sa BIR, Nelson eh. Hindi sila nakakahit ng target. Pero sa part po ng BOC, mula January hanggang December 2025, nakalikom daw po ang BOC ng humigit kumulang 916.674 billion pesos. Konting-konti na lang 1 trilyon na, pare ko. Ano ha? Lalo pa siguro kung nagiging episyente pa ang lalong gawing episyente. Ang mataas daw po ito ng 1.9% o 17.726 billion pesos kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noon pong 2024. Naabot daw po ang naturang koleksyon sa kabila ng hamon tulad ng mas mababang volume sa pag-aangkat, ang pagsuspende sa pag-aangkat ng bigas at ang pagbabago-bago ng presyo ng kalakal sa pandaigdigang pamilihan. At batay po sa mga paunang datos para sa taon, nagsagawa daw po ang BOC ng 1,024 enforcement operation na nagkakaresulta po ng pagkakasamsam ng mga ipinuslit na pinagbabawal na kalakal at may halagang humigit kumulang 61.707 billion pesos. Ayun. Kabilang po sa mga pulisiyang ipinatupad yung no-take policy, pagpapalabas daw po ng isang anti-conflict of interest directive at ang paglulusad ng isumbong kay Commissioner Online portal at ang pagpapatupad ng pinabuting BOC Tax Estimator. Revision daw po ng BOC Code of